Ikatlong Kabanata. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa ng isilang. Dinadala siya sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, Tingnan mo kami. tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Wala akong pilak o ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Baluksos siyang tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo ang kasama nila na naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat, at nang makilala nilang siya ang kulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya't sinabi ni Pedro sa mga tao, Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Pinarangalan ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na ni Pilatong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring iyon. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magtiis ng hirap. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahan mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili mula sa inyong lahi ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang yon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya, ay nagpahayag din tungkol sa panahong yon. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasama kayo sa tipan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang sinugo
upang pagpalain kayo sa pamamagitan ng pagtalikod ninyo sa inyong masasamang pamumuhay. Ika-4 na kabanata. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at iyon daw ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami siya nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifás, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, Sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus sa mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't pinalabas muna ng Sanhedrin ang dalawa at saka sila nag-usap. Anong gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito maikakaila. Pagsabihin na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag na magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos ng ganito. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kaniyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato.
kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ng mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ang inyong salita ng buong tapang. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.